Good morning uli mga kol. Yan, so sa video na to, gagawa tayo ng video patungkol kung paano namin nakuha yung CSQ namin dito sa Quebec, Canada. Sinabi ko sa last video, itong video na to, nagagawa tayo ng video. So for applying and obtaining CSQ here in Quebec, there are two ways. Pwede kang mag-apply via Arima or pwede kang mag-apply via paper. So, pinakamadali is via Arima kasi online lang siya. So, obtaining CSQ or Quebec Selection Certificate or in French, Certificate Selection du Quebec. Tama ba yun? Yan. So, mag-focus tayo doon sa ginawa namin, which is Arima Portal. Gumawa kami ng Arima Portal, tapos nag-apply kami, tapos yun, nabigyan kami ng certificate or CSQ. So, hindi natin itatakil yung via application, via paper kasi hindi namin yung ginawa. So, hindi namin alam yun. So, probably it's just the same way lang naman siguro kasi pareho lang din naman yung way ng pag-apply. Kaso nga lang, papadala mo siya via post or via mail. Dito sa Quebec Arima Portal is online. So, gagawa ka ng Arima account online. Tapos, meron kang fill up ng mga documents doon. Tapos, doon ka magpapasa ng mga documents mo. And then, mag-feedback sila hanggang sa bibigyan kanila ng certificate or CSQ. Yan. So, ito yung mga nangyari. Ito yung mga ginawa namin para magkaroon ng CSQ. Tsaka nga pala, yung time namin is hindi kami required ng French level o wala kaming French exam. Hindi kami hininga ng French. Ang ginawa namin is during that time before January 2024. Yeah, before January 2024, hindi kailangan ng French. Merong way na hindi kailangan ng French. Yung hinihingi lang is job offer from the company. Yes, that time hihingi kami ng job offer sa company namin and they will process it. Alam ko sa gobyerno din yun eh. So, magbibigay sila ng mga documents to the government. Tapos, yung government, sila din yung magbibigay ng i-approve nila yung job offer. Yan. So, meron siyang qualification. So, dapat yung sahod mo is ganito. I think it's 20 plus or more than 20. Yan, dapat meron kang ganong sahod tsaka bibigyan ng job offer. But this time, mula nung January 2024 hanggang ngayon, kailangan na ng French level which is level 7. So, kailangan mo talagang mag-aral mga kol kasi yung level 7 is napakahirap nun. So, hindi lang yun basic French kundi talagang sa level na yun is pwede ka nang kumausap ng lokal na straight. Dahil nga sa kasalukuyan is hindi na pwede yung job offer lang. So, kailangan mo na talaga yung level 7 na French tsaka job offer. Kailangan mo rin yun kasi may points yun. Kung meron ka na nun, tsaka kapag gumawa ng Arima account. Kasi kung wala ka pa nun tapos gagawa ka ng Arima account, meron yung time frame. Meron yung ilang days lang para masubmit mo yung expression of interest tsaka yung mga documents mo. So, kung wala ka pa nun tapos gumawa ka na, wala kang ipapasa. So, mabablock yun. So, gagawa ka na naman uli na account. So, gumawa ka ng Arima account nang meron ka ng French level, job offer, saka yung other documents para tuloy-tuloy yung process mga kol. Sa panahon namin, siguro naswertehan lang namin yung merong programa na yun. Kasi hindi pa yung na-approve yung kailangan ng French level. So, dito sa Canada mga kol, kung for example gusto mo mag-PR o gusto mo mag-citizen, if you have this kind of opportunity or this pathway na pwede ka, so grabe talagang i-grab mo immediately kasi from time to time dito sa Canada nagbabago yung mga law, nagbabago yung mga batas dito sa Canada. Kaya I encourage you na kung meron kang way, kung pasok ka dito na pathway, grab it. I-pursue mo yan. Kasi yun nga, from time to time, nagbabago yung rules dito sa Canada. Yan. So, ngayon, if you have job offer na, you can make a Arima account. Kasi kung wala ka pang job offer, yung job offer kasi is google pa yun ng mga ilang months tsaka ka mabigyan mula nung pag-request mo sa company. And you can obtain also the job offer by yourself or DIY. Kaya nga lang, meron ka ring kukuning parang number ata eh. Meron kang kukunin doon sa company mo na number. Tapos yun yung ipaprocess mo doon sa government. Yan. So sa amin, in my case, yung yung nag-process is company na job offer. Yan. So, free yon. Pero alam ko may bayad yon. So, free kami ng company namin. And, yun nga,
if you have already a job offer, you can make a Arima account. When you have already Arima account, hihingin yun dun sa Arima yung job offer mo. Merong number yon, doon mo i-type and they will validate it. Tapos marami ka pang fill upan. So ito yung mga nangyari mga kol. Ito yung process namin. So I will try to elaborate or how we obtain our CSQ here in Quebec as brief as possible, as clear as possible. If you have already a Prince level Makakol, which is level 7, and you have already got your job offer, so you can create your Arima account. Just go to Google and type Arima. This one. In here, there's a create an account. So you just click this one and put your email address. For example, we're gonna put my email address here. There you go. And password, confirm password, and request a verification code. And go to your email and they're gonna give you a verification code 057536. So validate the code. There you go. So when you already log in, merong mag-appear dito. Choose the option that correspond to your situation if you wish to use the ministry service. So I'm an individual, I represent a person, I'm a business. So you're gonna hit the I am an individual. So here, by creating your profile Arima, you agree to comply the following condition. All information required is true and correct. Blah 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 blah. If you are acting like a person, blah 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 blah. So you're just gonna check the box. I have read and accept. I have read and accept the general condition. There you go. Next. So you're gonna put your passport here, your information and everything, hanggang sa magkaroon ka ng account. Kung meron ka ng account, you're gonna make a declaration of interest. So i-click mo yung expression of interest. Yan. So meron kang pipil upan dito, yung identity mo. So ikaw yung declarant. Yan. So yung identity mo, pangalan, birth of date, kung saan ka pinanganak, passport, number, and everything. Pati yung address mo dito sa Canada, number, tapos kung married ka o hindi, tapos kung sino yung asawa mo, lagay mo yun dito, yung anak mo, lahat. Then everything na pati yung pinag-aralan mo, lalagay mo rin dito. Yan, everything here. Kung ano yung trabaho mo dito sa Canada, kung saan ka nagtatrabaho, kung kailan ka nagsimula ng trabaho, kung ano yung trabaho mo. Yan. Ito nga pala yung number ng job offer. Yan. Dito mo ilalagay yung job offer mo. Tapos information ng asawa mo, yung pinag-aralan niya. So yun. So nag-declare kami ng declaration of interest is October 9, 2023. So October 26 mga kol, merong bagong update which is invitation to apply permanent selection. So basahin natin. The Ministry of Immigration, Franchisation and Integration is pleased to invite you to submit an application for permanent selection under the Regular Skilled Worker Program (PRTQ) in order to continue immigration procedures in Quebec. This invitation follows your declaration of interest that you completed in Arima. It is sent to you to taking into account the information you declared in your declaration of interest. This one. Please note that you have 60 days from this date, no later than December 25, 2023 to submit your request for permanent selection. If you do not have submit your application before this date, your expression of interest will become invalid and will be removed from Arima Expression of Interest Bank. So yun. Pagkatapos namin mag-filled up mga kol, nagbayad na kami. Here, make a payment. Yan, Regular Skilled Worker Program. Tapos yung number, request number, meron yang request number doon sa document. Tapos bayaran nyo, pwedeng credit card mga kol. So yung bayad namin is 1 to 60 buong pamilya. After that, yun, makatanggap na kayo ng authentication procedure for permanent selection request.
Yan. So, dito, bibigyan kayo ng bagong account mga kol. Bibigyan kayo ng temporary account. Yan, ito. Tapos, merong kasamang password na temporary, which is pwede mo siyang baguhin. Pwede mo tong baguhin tong account name tsaka yung password. Bibigyan kayo ng 60 days to authenticate using the temporary password and personal identification number. If you exceed this deadline, your account will be deleted. And so, dapat itong binigay nila na account mga kol is ma-authenticate mo, ma-access mo within 60 days. Kasi kung hindi mo ma-authenticate, is mabubura yon. After mo na ma-login, ma-authenticate, meron silang update this December 22, 2023, which is, so pinaalam lang nila na we hereby confirm receipt of your permanent selection request. Please note that your expression of interest has been closed. Yon, so okay na. Dahil nga may bago silang account na binigay mga kol, at itong Arima, itong expression of interest is wala na. Doon na tayo mag-open sa kabila na yung binigay nila na account. So dito tayo sa next isang account mga kol na binigay nung una. Type lang natin yung Arima portal, tapos click Arima portal Government du Quebec. Tapos ito yung mga kol, ito yung dito natin inopen yung account na merong expression of interest. So dito tayo sa kabila, itong track your request in the PRTQ. Click that. So hintayin lang natin kasi naglo-loading. Yan, so lumabas na yung username natin mga kol. Yan, type yung username. So ito yung binigay sa amin na temporary. Tapos binago na namin yung password. Yan, type your password, tapos login. Sa paggawa mo ng account mga kol, meron yung mga question. For example, ito yung question sa amin. In which city was my father born? So lagay mo dito yung sagot mo. Tapos next. Ayun, so nakapasok na tayo mga kol. So kung magpasa ka ng documents mga kol, print the accompanying sheet. Yan, so ito yung nakahanay dapat. So basahin natin. Important, you must attach this cover sheet to any shipment you send to us by post. You should always place this sheet on top of your documents. Do not send original documents unless otherwise instructed, as submitted documents will not be returned. Do not send any documents other than those requested. It is also important not to place your documents in document protector, plastic sheets, ring binders, opaque covers, etc. So ito yung mga important reminders mga kol. So kung ano lang yung kailangan, yun lang yung ipasa mo. Tapos wag mong ipasa yung original kasi hindi na yun babalik. Yan, so balik tayo dito sa my documents mga kol. Tingnan natin kung ano yung. So ito yung mga updates na nangyari sa amin mga kol. So simula tayo dito sa December 22, 2023. Yan. So ito na yung profile mo mga kol. Ito yung summary ng lahat ng profile mo sa iyo, sa pamilya mo, at sa lahat ng information mo. Yan. Ito yung pinasa mo doon sa kabila. Tapos ito na yun. So December 22, nakatanggap kami ng ER. So, basahin natin. We have received your request for permanent selection as well as payment of the applicable fees. We confirm that your file is now open. To find out the status of your request, please consult the My File page. You must allow a certain amount to find before receiving numbers communication from us by email. Yan. So, ibig sabihin, pag may ER ka na is nakabayad ka na. So, ito yung resibo, kumbaga. January 9 is merong request ng exam. Ito yung Quebec values. Yan. Translate natin. Request from the ministry relating to obtain a certificate of learning democratic values and Quebec values. Mag-i-exam tayo dito, and there are two ways to obtain this certificate this certification. Pass the online assessment, participate in objective integration information session. So meron tayong 60 days again. You have 60 days to obtain apprenticeship certificate from the date of this letter. We recommend that you take your step as quickly as
possible. Yan, so dito sa exam mga kol, dito sa Quebec Values, meron tayong 60 days na palugit. Within 60 days, dapat maka-exam na tayo at dapat ipasa natin mga kol. Dalawa nga pala yung mag-i-exam, ako, tsaka yung misis ko. Yan, so kung hindi ka makapasa mga kol, for example sa exam, hindi ka makapasa, you have 14 days na mag-retake ng exam. So, ito yung, dito sa notice mga kol, merong link na pipindutin mo para mapunta ka doon sa exam. Yan, ito yun. Quebec Ministry of Facilitation System Assisted Learning Democratic. So, mag-create ka na naman ng account mga kol para sa exam. So, hindi na lang ako mag-create ng account. Basta pag-create mo yan, tuloy-tuloy na yan papunta doon sa exam. Ito pala yung account mga kol. Account ko, tsaka account ng asawa ko. So, ito yung ilalagay mo dito. Create account, tapos yun yung number na ilalagay mo. Tapos, bigyan ka rin ng pass. After namin makapasa ng Quebec Values mga kol, January 9, 2024. And after that, nakapasa kami, nagbigay ng list of documents. Ito yung listahan ng mga documents na ipapasa mo via post or sa Post Canada. So ito yung list of documents mga kol. So sa akin as principal, Declaration on Common Values of Quebec Society. Yan, so ito yung form, mada-download mo siya sa Google. Tapos pipilapan mo, tapos ipiprint, original dapat ipasa. Number 2, Financial Autonomy Contract. Yan, so same, pwede mo siyang ma-download sa Google, tapos ipiprint, tapos pilapan, ipapasa original. Dito sa identity, valid passport, photocopy, birth certificate, photocopy, photo format, passport, ito yung picture mga kol, original. So advice ko, magpa-picture kayo doon sa John Kutu. Sabihin nyo lang na passport size is alam na nila. Number 6, Declaration of Spouse or Common Law Partners. Yan, meron ding form mga kol, piprint nyo, tapos pilapan, dapat original ipasa. Number 7, Marriage Contract, photocopy. Dito sa education information, diploma, dapat naka-certified true copy. Tapos Certificate of Achievements. Kung meron kayong mga Certificate of Achievement, dapat naka-certified true copy. Tapos Transcript of Record or TOR, dapat naka-certified true copy din. Lahat ng page, dapat naka-certified true copy mga kol, pati sa diploma. List of course in the study program, kung meron kayo, dapat naka-certified true copy din. So lahat ng school documents is naka-certified true copy in every pages. Dito sa number 12, Work Certificate or certificate. So sa akin na part mga kol, yung hiningi lang sa akin is yung current employment ko dito sa Canada, which is my company. So hiningan ako ng certificate of employment. Photocopy ang binigay ko. So lahat ng experience ko before Canada is hindi na hiningi. Lahat sa experience ko sa Japan, sa experience ko sa Pilipinas, hindi na hiningi. So kasi kung ano lang yung hiningi na documents, yun lang dapat mong ibigay. So since yung hiningi sa akin is current employment lang, so yun lang yung binigay ko na documents. Yan, so dito na tayo sa conjoint. So passport, photocopy, birth certificate, photocopy pa rin. Yung picture, passport size, original. So same lang. Meron ding mga form na dapat mong pilapan, tapos original. Marriage contract, photocopy. Sa school, lahat ng documents is naka-certified. So same lang. Tapos sa mga anak, passport, birth certificate, tapos picture. Yun. So yun yung mga list of documents mga kol, ipapa-courier mo doon sa binigay na address. Pero sa akin na sitwasyon mga kol, kasi ilang days na lang natira sa 60 days na binigay sa akin is pumunta ako mismo doon sa opisina sa Montreal. Yan, binigay ko mismo yung documents ko para at least mahabol, kasi I have just 9 days left para ma-expire na yung time frame. So hinabol ko doon, pinasa ko personally. So pwede nyo yung gawin. So after that mga kol, naghintay kami. So mula nung pagpasa namin doon sa Montreal mga kol, personally, after 62 days, meron ng resulta. May 3, 2024, merong update. Basahin natin. We inform you that your request for permanent selection has been accepted. Your Quebec Selection Certificate or CSQ and that of each member of your family, if applicable, are deposited in the My File section. Yan, so na-approve na tayo mga kol. These certificates are valid for a period of 24 months. You must submit an application for permanent residence to Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC before this deadline expires. Your CSQ remains valid until a decision relating to your permanent residence application has been rendered by IRCC. Yan, so meron na tayong certificate mga kol. Same day, May 3, 2024,
2024, nakuha na namin yung CSQ certificate. Yan, ito yung mukha ng certificate mga kol. Pangalan ko, apelyido, date of denisance, birth, tapos number, certificate number, May 3, 2026. So, merong 2 years validity itong certificate. Yun, so lahat ng pamilya ko mga kol, meron sila. Yan, kaming apat. Meron kaming apat. So, yun yung process namin mga kol sa pagkuha ng CSQ. Nagtotal siya ng 6 months mula October hanggang May. Yan, mula sa expression of interest hanggang sa pagkuha namin ng CSQ, hanggang sa natanggap namin yung CSQ. So, mula October hanggang May ng first week. Pagkatapos mga kol, kinagabihan, nag-collect agad kami ng documents para sa federal application. So, hinahabol namin yung application para at least meron ng resulta for permanent residency application agad. Sana ay napaliwanag ko ng mabuti mga kol sa inyo para at least meron kayong idea paano mag-apply. At sa susunod na video mga kol, tatalakayin na naman natin kung paano namin nakuha yung permanent resident at yung mga proseso na ginawa namin. So, yan lang for this video mga kol. Shout out sa nagbigay nito, Jonathan Dugilio and kay Ethan Dugilio. So, sa next video ulit mga kol, abangan nyo yung proseso namin sa pagkuha ng permanent resident dito sa Canada. Paalam for now.